pa matatapos ang patayan dito sa atin? Nakakatakot na. Kaya isinumpa ko sa aking sarili na gaganti ako! Ako mismo magpapalasap ng impyerno sa kanya! Nasaan ka, Miranda? Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Kwentong Takip Silim. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor. Survivor True Stories. True to life Survivor Stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Ang mundong ibabaw ay nababalot ng samot-saring misteryo. Kung minsan may mga pangyayari sa buhay natin na halos hindi na makatotohanan. Masyadong nakakapanghilakbot at hindi na natin kayang paniwalaan. Kagaya na lang ng kwento na ipinadala sa atin ni Faith. Matagal na panahon nang nakalipas mula nung naranasan niya ito, ngunit hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Kaya tiyak kong kikilabutan kayo sa inyong mapapakinggang kwento ngayon. Halina't sabay nating pakinggan ang kwentong pinamagatang Batugang Nobya sa probinsya ni Lolo. Mahal, sigurado ka bang ayaw mo talagang sumama sa lamay ni Mang Tasyo? Hindi naman tayo magtatagal eh. Uuwi rin tayo ng maaga. Ayoko, mahal. Isa pa, hindi naman kami magkakilala. Wala rin akong kakilala kahit isa dun sa lamay. Tsaka masama rin ang pakiramdam ko eh. Gusto ko nang magpahinga. Ang sabihin mo, tinatamad ka na naman. Anong sinabi mo, Faith? Wala, kuya. Kinakausap ko lang ang sarili ko. May mini-memorize kasi akong linya para sa school play namin. Franco, Apo, halika na. Lumakad na tayo. Opo, Lo. Faith, bantayan mong ati-kati mo ha. Masamang pakiramdam niya. At huwag mong kalilimutan ang lagi kong paalala sa'yo. Pag may kumatok sa pinto, itanong mo muna kung sino bago mo pagbuksan. Pag hindi sumagot, huwag mong bubuksan. Maliwanag? Kasi baka maligno o aswang. Oo, mabuti nang nag-iingat. Si kuya talaga. Nagpapaniwala pa rin sa mga ganyan. Ikaw tong galing ng syudad. Naniniwala ka pa rin sa mga maligno at aswang? Oy, Faith, hindi ako nagbibiro ha. Umayos ka. Oo na. Umalis na kayo. Kanina ka pa hinihintay ni Lolo sa labas eh. Mahal, magpahinga ka lang dito ha. Pangako, sandali lang kami. Huwag ka mag-alala sa akin, mahal. Nandito naman si Faith. May kasama ako. Ate Cathy, magpapahinga ka na ba? Dito lang ako sa may sala, gagawa ko ng project. Hindi pa ako inaantok. Anong oras na ba? 7:00. 7:00 pa lang pala eh. Pero ganito na katahimik ang paligid. Ni wala man lang tayong magawa para maglibang. Naboboryong na talaga ako sa lugar na to. Sa syudad kasi medyo maingay pang paligid pag ganitong oras. Marami kang pwedeng gawin. Pwede ka pang gumala. Nasa probinsya ka na ngayon, ate. Ibang-iba to sa nakasanayan mong buhay sa syudad. Sabagay, 2 linggo ka pa lang naman dito eh. Baka kalaunan ay masasanay ka rin. Hindi ko alam kung masasanay ba ako. Masyadong boring ang buhay dito sa probinsya. Walang mall, walang sinehan, walang disco. Hindi ka na sana sumama kay kuya kung hindi mo naman pala gustong buhay dito sa probinsya. Paandarin ko na nga lang tong radyo. Wala naman akong pwedeng paglibangan dito. Wala nga ang telebisyon eh. Doon na lang ako sa kwarto gagawa ng project ko. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Ikaw ang bahala.
Mas mabuti pang dito na lang ako sa kwarto. At baka kung ano pa masabi ko sa kanya. Napipiko na talaga ako sa batugang nobya ni Kuya. Akala mo kung sino kung umusta. Bakit pa kasi dinala pa yan ni Kuya rito? Isang bangkay na naman ang natagpo ang wakwak ang katawan dito sa ating bayan. Lalo tuloy lumalakas ang suspetsya ng mga tao na meron ngang gumagalang aswang dito sa lugar natin. Hindi pangkaraniwan ang nangyayaring patayan, lalo pat masyadong brutal ang pagkakapatay sa mga natagpuang bangkay nitong mga nakaraang araw. Hati ang opinyon ng madla. Kung may mga naniniwalang kagagawa nito ng aswang, meron ding mga nagsasabing kagagawa nito ng isang serial killer. Kasalukuyang nagsasagawa ng malawakang investigasyon ng otoridad upang mahuli ang kung sino mang nasa likod ng sunod-sunod na krimeng nagaganap sa ating bayan. Pinapayuhan naman ang lahat na magdoble ingat, lalo na ngayong delikado ang panahon. Kailan ba matatapos ang patayan dito sa lugar namin? Dati wala namang ganito Payapa naman. Sino ba kasi ang aswang na yan? Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po akong Faith. Lumaki po ako sa Negros Oriental at nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo noong 14 anyos pa lang ako, taong 1983. Lumaki po kami ng aking Kuya Franco sa pangangalaga ng aming Lolo Simon na isang kilalang albularyo sa lugar namin. Maaga po kaming naulila nang matagpuang walang buhay ang aming mga magulang sa kakahuyan. Ayon sa kwentong narinig namin, wakwak raw ang katawan nila nang matagpuan ng mga tao. Kaya malakas ang hinala nila na inatake ang mga magulang namin ng aswang. Sa totoo lang, sila po ang huling napabalitang naging biktima ng aswang. Sa loob ng maraming taon ay naging tahimik at payapa ang probinsya namin. Hanggang sa bigla na namang kumalat ang balita tungkol sa mga aswang dahil na rin sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa aming lugar. Kaya nabalot kaming lahat ng takot at pangamba. Sino yan? Ate, huwag mong bubuksan. Ha? Bakit naman? Baka ang Kuya Franco mo na yan Hanggat hindi sumasagot ang nasa labas, huwag mong pagbubuksan ang pinto. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Hindi nga, pero... Ano ka ba naman, Faith? Ang tanda mo na para maniwala sa mga aswang. Hindi totoo mga yan. Walang aswang. Uy, Ate Kathy, teka lang. Wag! Wala na akong nagawa nung diretso ng binuksan ng pinto. Para akong naistatwa sa aking kinatatayuan habang hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Oh, wala namang tao. Baka... Ate Kathy! Masyadong mabilis ang pangyayari na hindi ko nakita ng maayos kung sino ang nasa labas. Pero basta na lang pong hinila si Ate Cathy ng kung anumang nilalang ang pinagbuksan niya. Sobrang bilis ng pangyayari na halos hindi magawang iproseso ng utak ko. Dahan-dahan akong naglakad palabas at iginala ang aking paningin. Ate Kathy! Ate, nasaan ka? Masyadong madilim ang paligid at wala akong nakitang kahit sino. Pumasok ako sa bahay, kinuha ko ang lamparatang crucifix na nasa altar. Pagkatapos ay mabilis akong tumakbo papunta sa lamay habang sumisigaw. Tulong! Tulong! Sinalakay kami ng aswang! Pinakiramdaman ko pa rin ang paligid habang tumatakbo. Baka kasi sinusundan o inaabangan ako ng aswang para biktimahin. Mabuti na lang at ligtas akong nakarating sa lamay. Kaagad ko namang nakita sina Lolo
at kuya doon. Oh, Peter, bakit ka humahangos? Ang putla mo pa. Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Cathy? Bakit mo siya iniwan? Si Ate Cathy! Ginawa siya ng aswang! Anong sinabi mo? May kumato kanina sa bahay eh. Ang sabi ko huwag niyang bubuksan hanggat hindi sumasagot. Pero hindi siya nakinig sa akin. Pinagbuksan pa rin niya ito ng pinto. Tapos sobrang bilis ng pangyayari. May biglang humila sa kanya, kuya. Paglabas ko, wala na siya. Hindi ko na siya makita. Diyos ko, bahabagin. Kaagad naging alerto ang lahat ng marinig ang sinabi ko. Bagaman gulat at emosyonal si Kuya Franco ay nakita ko pa rin ang determinasyon sa kanyang mukha. Mga kasama, tulungan niyo ako. Kailangan nating mahanap si Cathy at patayin ang aswang na naghahasik ng lagim sa probinsya natin. Kailangang matapos na ito upang hindi na tayo mamuhay sa takot. Halos lahat ng naroon ay tumulong sa amin. Bakas sa mukha at kilos ng lahat ang galit para sa aswang. Hinanap namin si Ate Cathy sa palayan pero hindi kami nagtagumpay hanggang sa nagdesisyon na ang mga kalalakihan na pumasok sa kakahuyan. Lo, mauna na kayong umuwi ni Faith. Pero... Kami nga ang papasok sa kakahuyan. Masyadong delikado kung sasama pa kayo. Sige na po, mauna na kayo. Susunod ka agad ako oras na makita namin si Cathy. Kuya, mag-iingat kayo. Hindi siya sumagot pero pinalis niya na kami. Habang naglalakad pa uwi ay iyak pa rin ako ng iyak. Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko ang aking nasaksihan. Apo. Kala. Hello? Ano na pong mangyayari kay Ate Cathy? Makakaligtas po ba siya? Sa totoo lang ay hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Aswang na pinag-uusapan natin dito, walang kasiguraduhan na makaliligtas si Cathy. Dahil alam naman natin walang puso ang mga aswang. Halaang ang kaluluwa ng mga yan. Hanggang makauwi kami sa bahay ay hindi ko pa rin magawang pakalmahin ang aking sarili. Uminom na ako ng tubig at huminga na malalim, pero patuloy pa rin bumabalik sa aking isip ang imahe ni Cathy na hinihila ng aswang. Lalo pa akong naging balisa. Dahil 3 oras na ang lumipas, hindi pa rin umuuwi si Kuya. Ano na kayang nangyari sa kanila? Hindi pa rin ba nila natagpuan si Ate Cathy? Marahil ay hindi pa. Dahil hindi pa rin umuwi ang kuya mo. Kilala natin yon. Alam natin kung gaano niya kamahal ang kanyang nobya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nahahanap. Kuya? Apo, kumusta? Anong nangyari sa paghahanap ninyo? Hindi namin siya nahanap. Sinuyod na namin ang buong kagubatan pero wala talaga. Hindi namin nakita si Cathy. Mahabaging bathala. Faith naman. Bakit mo kasi siya hinayaang buksan ang pinto? Di ba nagbili na ako sa'yo? Kuya! Pinigilan ko naman siya eh. Pero ayaw niyo makinig sa akin. Eh di sana hinarangan mo ang pinto. Sana nagbatigas ka. Hindi sana nangyari to. Kuya! Hindi ko naman ginastong nangyari. Franco. Tama na yan. Walang kasalanan dito ang kapatid mo. Ginawa niya ang kanyang makakaya. At saka walang mangyayari kung magsisisihan tayo dito. Kita ko pa rin ang galit sa kanyang mukha pero hindi siya nagsalita, Sir Jupiter. Sobrang bigat po sa pakiramdam na makita ang kuya ko na kinamumuhian ako. Hindi ko matanggap pero wala rin akong magawa, kaya nanahimik na lang ako imbis na depensahan pa ang aking sarili.
Tinalikuran naman kami ni Kuya at padabog na pumasok sa kanyang silid. Pagpasensyahan mo na lang ang kuya mo, Apo. Nag-aalala lang siya para kay Kate. Naiintindihan ko po. Nung nagbinata po si Kuya Franco ay nagpunta siya sa Cebu City kasama ang kanyang kaibigan. Gusto raw niyang makipagsapalaran doon dahil umaasa siyang magkaroon ng mas magandang buhay para sa amin. Nagtrabaho siya bilang kargador sa pier. Naging tindero rin siya ng mga dyaryo at sigarilyo sa lansangan, ngunit naging mailap ang swerte sa kuya ko. Gayunpaman, palagi pa rin siyang nagpapadala ng pera sa amin sa probinsya. Masasabi kong close kaming magkapatid kahit nung umalis siya sa amin. Nagbago lang ang lahat nung bigla siyang umuwi dala ang kanyang nobya na si Ate Cathy. Bigla naman yata ang pag-uwi mo dito, Apo. Ba't nilala mo pa ang iyong nobya? Sigurado na ba talaga kayo sa desisyon niyong magtanan? Hindi biro itong bagay na pinapasok ninyo. Opo, lo. Pinag-isipan po namin to ng mabuti. Pero bakit yun naman naisipan na dito manirahan sa probinsya? Para makalayo po sa pamilya ko. Bakit naman? Ayaw po kasi ng pamilya niya sa akin. Bakit naman, kuya? Napakabait at napakasipag mong tao eh. Walang dahilan para hindi ka nila magustuhan. Dahil hindi nila matanggap na umibig si Cathy sa isang mahirap na lalaking katulad ko. Mayaman kasi ang pamilya nila. At gusto nila na isang kauri nila ang makatuluyan ni Cathy. May napipisil na silang lalaki na gusto nilang ipakasal sa akin. At ayoko magpakasal sa isang lalaki hindi ko naman mahal. Kaya nagdesisyon kami ni Franco na magtanan. Dito namin naisipang pumunta dahil liblibang lugar na to. At hindi kami basta-bastang matutunto ng pamilya ko dito. Sir Jupiter, unang kita ko pa lang kay Ate Cathy ay hindi na po maganda ang impresyon ko sa kanya. Napansin kong hindi siya komportable sa paligid. Hindi ko nagustuhan ang ekspresyon sa kanyang muka na para bang hinuhusgahan niya ang aming lugar. At hindi nga po ako nagkamali. Dahil sa unang araw pa lang ng pananatili niya sa amin ay napansin ko na ang kaartehan niya. Daig pa niyang prinsesa kung ituring ni Kuya. Ni hindi siya tumutulong sa mga gawaing bahay. Mahal, halika na! Kumain ka na! Gulay na naman? Ay, mahal, sawang-sawa na ako sa gulay. Nakakasuka na. Pasensya ka na, mahal. Ito lang ang nakayanan ko eh. Hayaan mo. Pag medyo nakaluwag-luwag, bibili ako ng karne. Ipagluluto kita ng mga paborito mo. Habang nagsasaka sina Kuya at Lolo ay nakaupo lang sa harap ng bukid si Ate Cathy. Nagpapahangin, nagsusuklay at nananalamin. Minsan ay kumakanta pa na parang walang problema sa buhay. Sir Jupiter, aminado po ako na maganda siya. Kaya naman hindi na ako nagtaka nang mapansin kong marami sa mga kapitbahay namin ang nabighani sa kanyang kagandahan. Hindi nga lang nila ito mapormahan dahil alam nilang nobya ito ni Kuya. Pero ramdam ko po na gustong-gusto ni Ate Cathy ang atensyon na kanyang nakukuha mula sa mga kalalakihan. Lo, magmerienda po muna kayo. May dala akong minatamis na saging para sa inyo. Salamat na po. Nag-abala ka pa. Siyempre naman po. Kanina pa kayo dyan sa bukid eh. Oo, ba't ang sama na naman ang titig mo kay Kate? Ang arti-arti kasi. Hindi man lang marunong tumulong sa mga gawaing bahay. Nakita na nga niya akong abala sa paglilinis kanina eh. Imbis na tumulong, mas pinili pa niyang mag-relax dito sa bukid. Napansin ko nga na medyo batugan ang nobya ng kuya mo.
Anong medyo? Talagang batugan po yung si Ate Cathy. Saksakan ng katamaran. Hilaan mo ang boses mo, apo. Baka marinig ka ng kuya mo, magtampo sa iyo yun. Bakit? Totoo naman ah. Hindi porket galing siya sa isang mayamang pamilya, pwede na siyang mag-astang prinsesa dito. Nandito na siya sa atin. Mahirap na rin siya, Lolo. Kaya kailangan niyang makitungo ng maayos. Bago pa lang naman siya dito, hayaan mo na. Masasanay rin yan sa buhay natin dito sa bukid. Sa ngayon, ay habaan mo na lang muna ang pasensya mo. Ano pa nga bang magagawa ko? Isang araw ay sinama ko si Ate Cathy sa batis upang maglaba. Nung una ay nagdalawang isip pa siya. Pero kalaunan ay nahiya rin siguro siya sa akin kaya sumama na siya, dala ang mga labahin nila ni Kuya. Pinakilala ko siya sa mga kapitbahay namin at tinuruan ko rin siyang maglaba. Kita kong nahirapan siya pero sinubukan pa rin naman niya kaya kahit pa paano, natuwa naman ako. Pero sandali lang yun dahil hindi pa nga siya nangangalahati, ayaw niya na. Pasensya na. Hindi ko na talaga kaya. Pagod na ako. Ano? Konti pa nga lang ang nalalaban mo eh. Hindi ko na nga kayang tapusin ang lahat ng to. Pagod na ako. Ang sakit-sakit na ng kamay ko, oh. Ang hirap naman itong pinagagawa mo sa akin, Faith. Baka naman pwedeng ikaw na lang maglaba. Ayoko na talaga. Seryoso ka ba? Ha? Alam mo, ate, ang tagal ko nang gustong sabihin sa'yo to eh. Ayoko masaktan ka dahil mahal ka ni Kuya. Pero, nasa probinsya ka na ngayon, kasama ang isang mahirap na pamilya. Di ka na pwedeng umusta na parang isang prinsesa dito. Alam mo naman siguro kung anong pinasukan mo, di ba? Bakit ka ba nagagalit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pagod na talaga ako. Ako rin. Pagod na ako sa pagiging batugan mo. Kailangan mong magbago kung gusto mong mamuhay dito. Mas matanda ako sa'yo, ah. Bakit hindi mo ako nire-respeto? Wala naman akong sinasabing masama sa'yo, ate ah. Pawang katotohanan lang itong mga sinasabi ko. Kailangan mo talaga itong marinig. Sumasobra ka na. Nakakasakit ka na ng damdamin. Teka, ate! Bakit parang ako pang masama dito? Hindi tama yung ginawa mo kanina. Mas matanda sa iyo ang nobya ko. Kaya hindi mo siya dapat bastusin. Kuya, hindi ko siya binastos. Alam mo, hindi ko magagawa ang kanyang bagay. Kahit na, nasaktan mo pa rin siya. Hindi yun ang intensyon ko. Gusto ko lang ipaalam sa kanya sa loobin ko. Hindi na rin kasi tama ang inaasta niya eh. Napansin ko na daig mo pang utusan niya. Halos hindi na nga siya kumikilos eh. Hindi nga siya nagwawalis o naguhugas ng pinggan man lang eh. Kuya naman, hindi naman siguro tama na magpatuloy ang ganitong pag-uugali niya. Hindi masamang tao ang Ate Cathy mo. Hindi lang talaga siya sanay sa buhay natin. Paano naman siya masasanay kung hindi niya susubukan? Habaan mo na lang ang pasensya mo sa kanya. Nakikiusap ako. Kakausapin ko siya at ipapaliwanag ko rin ang saloobin mo. Pangako, Kuya, kahit bilang kuya mo, gawin mo na lang to para sa akin. Nakita ko ang pagsusumamo sa mukha ng aking kapatid, kaya naman kaagad ding lumambot ang aking puso. Hindi ko po kayang hindian ang pakiusap ng kapatid ko. Faith, pakiusap. susubukan ko. Salamat. Pinagtiisan ko po ang pag-uugali ni Ate Cathy. Pero mula nung prinangka ko siya ay hindi na maganda ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na lang masyadong pinapansin. Hanggang sa nangyari nga,
ang hindi inaasahan. Kinuha siya ng aswang dahil na rin sa katigasan ng ulo niya, Sir Jupiter. 3 araw na ang lumipas, hindi pa rin siya nahahanap ni na Kuya. Araw-araw nila itong hinahanap ng kanyang mga kasamahan. Umabot na nga sila sa mga karatig bayan sa paghahanap. Pero gabi-gabi ay umuwi silang bigo. Ayos lang po ako, Lo. Huwag niyo po akong alalahanin. Nang mahalaga ay mahanap ko ang nobya ko. Eto kuya oh. Mainit na tubig na hinaluan ko ng kalamansi. Inumin mo at makakatulong yan upang mawala ang ubo mo. Ilang araw ka nang walang maayos na pahinga. Kaya ayan tuloy, nagkakasakit ka. Kuya, naiintindihan ko nag-aalala ka para kay Ate Cathy. Pero wag mo naman sanang pabayaan ang sarili mo. Tumahimik ka, Faith. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Palibhasa hindi mo naman naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap ito para sa akin. Napabuntong hininga na lang po ako at hindi na lang nagsalita. Bagaman nasaktan ako sa mga sinabi ni Kuya ay mas pinili kong intindihin siya. Isang araw habang naglalakad kami ni Lolo pauwi galing sa simbahan ay napahinto kami nang makitang may mga taong nagkukumpulan. Ako naman kaya pinagkakaguluhan ng mga yan. Oo nga po. Halika, tingnan natin, Lo. Diyos ko po! Tumambad sa amin ang bangkay ng isang babae na nakabulagta sa damuhan. Nilalangaw na ito. Tuyo na ang dugo ng dalaga. Halos lumuwa na ang mga mata at bukas pa ang bibig. Wakwak na ang katawan nito at halos wala nang natira sa mga lamang loob nito. Parang bumaliktad ang sikmura ko, Sir Jupiter. Muntik na nga akong masuka kung hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Mabilis akong tumalikod at naglakad palayo. Samantala narinig ko naman ang sinasabi ng mga tao. Marahil raw ay kagagawan na naman ito ng aswang. Kailan pa matatapos ang patayan dito sa atin? Nakakatakot na! Apo, Lo? Bakit po? Namumutla po kayo ah. wala ka bang napansin doon sa bangkay ng dalaga? Po? Bakit po? Parang si Cathy. Ano po? Ito rin ang sinasabi ng mga tao doon. Magkasing hulma raw sila ng katawan at magkasing tangkad ni Cathy. Inalala ko ang imahe ng bangkay sa aking utak at tumindig ang balahibo ko nang mapagtanto kong magkasing haba rin sila ng buhok ni Ate Cathy. At higit sa lahat nakaputing bestida ito na hanggang binti ang haba. At ito mismo ang suot ni Ate Cathy nung kinuha siya ng aswang. Diyos ko, huwag naman sana. Hindi ito matatanggap ni Kuya. Tiyak na madudurog nga ang puso ng kuya mo. Pag napatunayan si Cathy na, ang natagpo ang bangkay ngayon. Pagkarating namin sa bahay ay wala pa si Kuya. Marahil ay nakarating na naman ito sa mga karatig bayan upang hanapin si Ate Cathy. Sa totoo lang ay nag-aalala na po kami para sa kanya. Para kasing wala na siya sa kanyang sarili. Ni hindi na namin makausap ng maayos dahil laging tulala o di kaya'y biglang umiiyak. Pero tuwing naghahanap siya kay ate ay bumabalik naman siya sa katinuan. Ganon siya kadeterminadong mahanap ang kanyang nobya. Kinagabihan umuwi po siyang galit at nagdadabog. Franco, Apo, ano bang nangyayari sa iyo? Mga wala silang kwenta. Kung ayaw na nila akong tulungan sa paghahanap, wala akong pakialam. Kaya kong hanapin si Cathy ng mag-isa. Pero ang hindi ko matanggap ay ang mga sinabi nila. Mga sinungaling.
Ano bang sinasabi nila, kuya? At galit na galit ka. Sinasabi nilang si Kate raw yung bangkay na natagpuan sa may damuhan. Apo, Imposible! Kilala ko ang nobya ko. At alam kong hindi siya yon. Hindi ako iiwan ni Kate. Hindi pa siya patay. Kuya, pareho sila ng suot na bestida. Hindi pa patay ang nobya ko! Kahit anong sabihin ninyo, hindi ako maniniwala! Halos hindi na siya makahinga ng maayos dahil sa galit niya. Sinubukan namin siyang pakalmahin ni Lolo pero ayaw niya pa ring magpaawat. Hanggang sa bigla na lang siyang umalis. Kuya, saan ka pupunta? apo, gabi na. Huwag ka nang umalis. Hindi na po namin napigilan si Kuya Franco nang bigla siyang umalis. Nag-alala kami ni Lolo dahil umabot na ng pasado 10:00 ng gabi at hindi pa rin umuuwi si Kuya. Lo, baka kung ano nang nangyari doon. May gumagala pa namang aswang. Ako man ay nag-aalala rin po. Ang mabuti pa'y hanapin ko na siya. Pero masyado pong mapanganib. Ihingi na lang ako ng tulong sa mga kapitbahay. Ikaw, dito ka lang sa bahay, ha? Huwag na huwag mong buksan ang pinto kung hindi mo alam kung sino ang nasa labas. Maliwanag. Opo. Tumayo si Lolo para umalis nang bigla kaming makarinig ng katok. Nagkatinginan kami. Parehong binalot ng kaba. Sino yan? Lo? Ako po ito. Si Kuya. Para akong nabunutan ng tinik ng marinig ang boses ni Kuya. Bago pa man makakilo si Lolo ay mabilis ko nang binuksan ang pinto. Pero namilog ang mga mata ko nang makita kong sino ang kasama niya. Ate? Sa wakas ay natagpuan ko na si Kate. Diyos ko, Ingen. Anong nangyari sa iyo? Hindi sumagot si Ate Cathy, bagkus ay tinitigan lang kami. Sobrang dumi niyang tingnan na parabang isang taong grasa. Wala rin naman po kami nakitang kahit isang sugat o galos sa kanyang katawan. Ngunit napakagulo ng kanyang buhok at nangangamoy na rin siya. At ang mas nakakapagtaka ay tila wala siya sa kanyang sarili. Nakatitig siya sa amin tapos ay bigla namang magpapalinga-linga sa paligid. Wala kang mababasang kahit anong ekspresyon sa kanyang mukha. Pauwi na sana ako nang bigla ko siya nakita sa may kakahuyan. Kahit madilim, alam ko na agad na siya yung nakita ko. At nang nilapitan ko siya, hindi nga ako nagkamali. Siya nga talagang nakita kong nakaupo sa kakahuyan. Sobrang saya ko. Kuya, ba't hindi siya nagsasalita? Kanina ko pa nga siya sinusubukang kausapin eh. Pero hindi talaga siya sumasagot. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Baka hindi madali ang kanyang pinagdaanan nung nawala siya. Kaya siya nagkaganyan. Pero balang araw ay magiging maayos rin ang kalagayan niya. At malalaman natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanya. Nagawa niyang takasin ng aswang na kumuha sa kanya? Hindi na mahalaga ang bagay na yan. Ang importante ay nakabalik na siya. Pinapasok namin sila sa bahay at kaagad na pinagtulungang linisan si Ate Cathy. Pinalitan rin namin siya ng malinis at maayos na damit. Pagkatapos noon ay pinakain namin siya kahit wala siyang gana at halos hindi ginalaw ang kanyang pagkain. Bagaman masaya ako na nakabalik na siya sa amin, hindi ko pa rin po maipaliwanag kung bakit may naramdaman akong kabanon. Para bang may nakaambang panganib na siyang magdudulot ng malagim na pangyayari sa pamilya namin. Sa kasamaang palad, hindi nga po ako nagkamali sa aking kutob.
Mas lalo na pong hindi kumikilos si Ate Cathy sa bahay nung nakabalik siya. Ni hindi na nga siya lumalabas ng kwarto. Minsan po ay naririnig ko siyang umiiyak tapos ay bigla na lang tatawa ng walang dahilan. Naisip ko na baka na-traumatize siya sa kanyang pinagdaanan at tinakasan na ng katinuan. Dahil sa labis na pag-aalala, naisip ni Lolo na magsagawa ng ritual. Nagbaka sakali siya na baka maaari naming malaman kung ano talaga ang nangyari kay Ate Cathy at kung paano namin siya matutulungan. Lo, sigurado po ba kayo makakatulong ito kay Cathy? Apo, wala itong kasiguraduhan. Pero kailangan pa rin natin subukan. Nakakabahala na kasi ang mga nangyayari kay Cathy. Kuya, hayaan na lang natin si Lolong gawin ang lahat ng makakaya niya. Wala namang mawawala kung susubukan natin eh. Sabagay. Sige po, gawin niyo kung ano sa tingin niyo ang tama. Gamit ang tubig, itlog at kandila ay nagsagawa ng ritual si Lolo Simon. Nilagyan naman niya ng langis ang noo ni Ate Cathy. Pagkatapos ay pumikit siya at may sinambit na mga katagang hindi namin maintindihan. Habang ginagawa niya ito ay tahimik lang si Ate Cathy at tila walang pakialam sa nangyayari. Pagkalipas ng 5 minuto ay idinilat ni Lolo ang kanyang mga mata at bakas ang pagtataka sa kanyang muka. Lo, ano pong nakita niyo? Nakapagtataka. Wala akong ibang nakita kundi kadiliman. Hindi ko mabasa kahit kunti ang laman ng kanyang isip. Paano na to? Halata namang wala sa sarili si Ate Cathy. Hindi niya magagawang isalaysay sa atin ang kanyang pinagdaanan. Wala tayong magagawa para tulungan siya. Hindi ko rin alam kung ano pa ang pwede kong gawin. Pero baka pwede pa akong humingi ng tulong sa ibang mga kakilala kong albularyo. Yun nga lang, malayo sila rito. Hindi na po. Hindi na kailangan. Pero kuya, Ang mahalaga sa akin ay nandito na kasama natin si Cathy. Huwag na nating alamin kung anong nangyari sa kanya. Naniniwala rin ako na darating ang araw na gagaling din siya. Hinayaan na lang po namin si Kuya sa kanyang gusto. Ramdam po kasi namin na walang ibang mas mahalaga sa kanya kundi ang makasama si Ate Cathy. At ayaw rin naming magalit siya sa amin. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi galing sa eskwelahan ay may kumuha ng atensyon ko. Mag-isa lang akong naglalakad noon. Matagal kasi akong nakauwi dahil may mga tinapos pa ako sa eskwelahan. Bandang 5:00 na puno ng hapon, bigla akong kinilabutan nang mapansin ang paglakas ng hangin. Nanunuot ang lamig at nakakapanindig balahibo. Napalingon ako sa may kakahuyan at dito ko nakita ang isang babaeng tuwid na nakatayo at tinititigan ako. Kulay itim ang kanyang kasuotan at may itim na belo rin sa kanyang ulo. Kapansin-pansin ang mahaba niyang buhok na abot hanggang bewang. May isang malaking nunal rin siya sa kaliwang pisngi, pero bukod sa mga nabanggit ko, may isang bagay pa na kapansin-pansin sa kanya. bakit sila magkamukha ni Ate Cathy? Kung hindi lang dahil sa haba ng kanyang buhok at nunal sa pisngi, iisipin kong si Ate Cathy talaga nakikita ko. Hindi kaya magkapatid sila o magkakambal? Naisip kong tawagin siya upang tanungin. Pero pagkakita niya na naglalakad ako palapit sa kanyang direksyon, basta na lang po siyang tumakbo ng sobrang bilis. Ate, teka lang po! Anong problema nun? Ba't bigla na lang tumakbo? Nagtaka po ako sa ginawa niya pero ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad ko. Ayoko kasing maabutan ng dilim sa daan at baka kung ano pa ang mangyari sa akin. Pagkarating naman sa bahay, kaagad kong sinabi kay Kuya ang tungkol sa nakita ko.
Totoo nga, kuya. Maniwala ka sa akin. Sobrang magkamukha nga sila ni Ate Cathy. Mas mahaba lang ang buhok ng babaeng nakita ko. Tsaka, may nunal siya sa pisngi. Pero bukod doon, para talaga silang pinagbiyak na bunga. Maraming magkamukha dito sa mundo. Kaya wag mo na lang palakihin pa ang mga ganyang bagay. Walang kakaiba sa nakita mo kanina. Ang sa akin lang naman, makakapatid siya ni Ate Cathy at hinahanap siya noon. Imposible. Hindi alam ng pamilya na taga rito ako. At lalong hindi nila iisipin na titira si Cathy sa ganitong klaseng lugar. Pero kuya, Wait, ano ba? Ang kulit mo eh! Mas mabuti pang tulungan mo na lang si Lolo dun sa paghahanda ng hapunan. Pagod ako sa magapong pagtatrabaho sa bukid. At wala akong panahon dyan sa kalukuhan mo. Hindi na ako nakapagsalita nang tumaas pa ang boses ni Kuya. Sir Jupiter, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ramdam kong may hindi sinasabi si Kuya sa amin. At parang konektado ito sa babaeng nakita ko sa kakahuyan. Hindi na lang ako nagpumilit dahil baka lalo lang siyang magalit. Napansin ko naman po na nakadungaw sa bintana si Ate Cathy. At bagaman hindi siya nagsasalita, bakas po ang takot at pagkabahala sa kanyang mukha. Pagkatapos kumain ng hapunan ay ginawa ko na ang assignment ko. Maagang nagpahinga sina Lolo at Kuya dahil pagod sa trabaho sa bukid. Si Ate Cathy naman ay tulog na rin. Bandang 9:00 ng gabi ay natulog na rin po ako, pero hindi pa siguro umabot ng 1 oras ang tulog ko nang bigla akong maalimpungatan dahil sa isang malakas na sigaw. Lolo! Faith! Gumising kayo! Si Cathy! Nawawala! Tulungan niyo ako! Ano ka mo? Si Kate nawawala. Ay, teka, paano naman nangyari yun? Magkatabi lang kayo. Hindi ko rin po alam eh. Mas nagising ako at wala na siya sa tabi ko. Tulungan niyo po akong hanapin siya. Faith, kunin mo yung buntot pati. Magdala ka rin ng asin. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari habang nasa labas tayo. Mas mabuti nang maging handa. Opo, Lo. Kaagad kong kinuhang mga nasabing pangontra sa aswang. Dinala ko rin ang crucifix namin sa altar. Pagkatapos ay hindi na kami nagaksaya pa ng oras at kaagad na kumilos. Daladala ko ang lampara at crucifix habang sina Lolo at Kuya naman ay may hawak na buntot ng pagi. Pareho rin kaming may dalang asin sa mga bulsa namin. Nagtungo kami sa bukid upang doon unang hanapin si Ate. Pero wala siya doon. Cathy! Mahal! Nasaan ka? Kate! Inig! Magpakita ka na! Masyadong delikado ngayon dito! Ate! Ate Cathy! Saan kaya nagpunta yon? Sinuyod na natin ang buong bukid. Wala talaga. Hindi kaya binalikan siya ng aswang? Tumahimik ka, Faith! Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Hindi ka nakakatulong eh. Pasensya na, Kuya. Dahil hindi namin siya nakita sa bukid ay umabot na kami sa kakahuyan. Bigla na naman pong pumasok sa isip ko yung babaeng kamukha ni Ate Cathy. Hindi kaya kinuha siya nito? Pero ano naman ang dahilan ng babaeng yun para kunin si Ate? Kung saan-saan na umabot ang isip ko, pero natigilan ako nang bigla kaming may nakita. Faith! Huwag kang sumigaw, ano ka ba? Diyos ko! Nakita po namin sa kakahuyan ng bangkay ng isang matandang lalaki na nakabulagta sa lupa. Naliligo ito sa sariling dugo at halos wala nang natirang laman loob at wakwak ang buong katawan. Lo! Kuya! Umalis na tayo dito! Baka nasa paligid lang yung aswang! Huwag kang matakot. Magdala naman tayo mga pangontra. Pero kuya! Narinig niyo ba yon? Ang alin?
May umiiyak. May umiiyak nga. Si Cathy yun. Sigurado ako kung siya naririnig natin umiiyak. Kaagad po naming sinundan ang naririnig naming boses hanggang sa natagpuan nga namin si Ate Cathy na nakaupo sa lupa at iyak ng iyak. Pero ang gumulantang po sa amin ay ang kanyang hitsura. Napakaraming dugo na nagkalat sa kanyang puting bestida at lalo na sa kanyang bibig. Nagkalat rin ang dugo sa kanyang pisngi. Mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit ka biglang nawala? At anong ginagawa mo rito? Bakit ka duguan? Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Ano? Hindi kita maintindihan. Maniwala ka. Hindi ko ginustong nangyari. Inosente ako. Hindi ako masamang tao. Hindi ako halimaw. Hindi ako maaaring maging halimaw. Lo, tulungan niyo po ako. Iuwi na natin si Cathy. Baka may makakita pa sa kanyang ibang tao at kung anong isipin. Bagaman naguguluhan pa rin sa nangyari ay tinulungan namin si Kuya na dalhin sa bahay si Ate Cathy. Iyak pa rin ito ng iyak habang naglalakad kami. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Hindi ako halimaw. Hindi maaari. Mahal, tahan na. Huwag siya maingay. At baka magising ang mga kapitbahay natin. Kuya, Lolo, anong nangyayari kay Ate Cathy? Manahimik ka na lang, Faith. Pagkarating namin sa bahay ay kaagad na isinara ni Kuya ang pinto. Dinala niya sa banyo si Ate Cathy at pinaliguan. Faith, kunin mo yung dugo ang damit ng ate mo. Laban mo kaagad. Ngayon na po? Gabi na. Baka pwedeng bukas na lang, Kuya. Hindi, ngayon na. Apo, ano bang nangyayari? Bakit parang balisa ka? Walang pwedeng makaalam na naging aswang si Cathy. Aswang si ate? Hingaan mo boses mo. Walang ibang pwedeng makaalam nito. Paano nangyari to? Hinawaan ba siya nung aswang na kumuha sa kanya? Tsaka ako na po ipapaliwanag sa inyong lahat. Oh, Faith, ano pang hinihintay mo? Kilos na! Nanginginig po ako noon habang nilalabhan ng dugo ang damit ni Ate Cathy. Hindi ko na rin napigilan ang pagpatak ng luha ko dahil sa sobrang takot. Hindi po ako makapaniwala na nangyayari sa amin ang bagay na yun. May kasama kaming aswang sa loob ng pamamahay namin at kailangan pa namin itong ilihim sa mga tao. Pwede nating ilagay muna sa bodega si Cathy. Doon sa may likod bahay. Ano? Huwag kang mag-alala. Hindi naman madumi ang bodega natin. Tsaka, hindi rin gaano karami ang mga gamit doon. Lagyan natin ng kama at mas linisin pa natin. Magiging komportable si Cathy doon, kahit pansamantala lang. Hindi ako papayag. Hindi isang hayop ang nobya ko para ikulong ninyo. Pero Apo, ikaw na rin mismo ang nagsabi na isa ng aswang si Cathy. Mapanganib siya. Ang sabi ko, hindi natin siya ikukulong sa bodega. Tapos ang usapan! Kuya, Kargo ko si Cathy. Kaya ako nang bahala sa kanya. Sisiguraduhin ko na wala siyang masasaktan na kahit sino. Sa huli ay wala kaming nagawa para salungatin ang gusto ni Kuya. Kita po kasi namin ang determinasyon sa mukha niya na protektahan ng kanyang nobya. Ipinasok ni Kuya si Ate Cathy sa kwarto at doon ito ikinandado. Sa sala na lang daw muna siya matutulog para mas mabantayan rin daw niya si ate. Ilang beses rin po niyang sinabi sa amin na wala raw ibang pwedeng makaalam ng tungkol sa pagiging aswang ni Ate Cathy.
Tumagal din po ng 1 linggo ang paglilihim namin sa mga tao. Kung ano-anong kasinungalingan na lang po ang sinabi namin sa mga tao tuwing tinatanong nila kung nasan si ate. Pero hindi nagtagal, napagod na rin po ako sa pagsisinungaling. Pero kuya, hanggang kailan natin ito tatago? Basta wag kang makialam. Pamilya tayo. At nakatira sa iisang bubong. Kaya may karapatan po akong makialam, kuya. Alam niyong hindi tama tong ginagawa natin. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang siyang sulungin at patayin ng mga tao? Nag-iisip ka ba, Faith? Tama na yan. Tama na. Huwag na kayong magtalong dalawa. Natigilan po kami nang marinig namin ang pag-angil ni Ate Cathy mula sa loob ng kwarto. Parang gutom na gutom ito, Sir Jupiter. Diyos ko! Halos gibain na po niya ang pinto para lang makalabas. Dahil sa takot ay kaagad akong kumilos at kinuha ang crucifix sa altar. Pero bago pa man makalabas si ate ay kaagad na pong kumilos si Lolo. Tinulungan ko siyang ihanda ang insenso. Pagkatapos ay nagpausok siya sa may pinto. Lumuhod si Lolo at inumpisahan ng ritual. May mga sinambit siyang kataga na hindi namin maintindihan ni Kuya at habang tumatagal ay nabalot ng katahimikan ang buong bahay. Tila kumalma na sa loob ng kwarto si Ate Cathy. Lo, ano pong ginagawa ninyo? Ritual para pakalmahin si Cathy. Sa ngayon ay kalmado na siya at nakatulog na rin. Pero hindi ko ito pwedeng gawin tuwing nagiging aswang siya. Hindi ito pang matagalang solusyon. Ano pong gagawin natin? Nakadepende ang lahat sa desisyon ng kuya mo. Franco, apo, kailangan na natin kumilos bago pa maging huli ang lahat. Sa mga sumunod na araw ay patuloy pa rin ang balita tungkol sa patayan sa aming lugar. Pero ang nakakapagtaka ay nadagdagan pa ito ng misteryong pagkawala ng mga tao. Karamihan daw sa mga ito ay lumabas ng gabi at hindi na muli pang nakauwi. Nagtaka ako dahil hindi naman nakakalabas ng bahay si Ate Cathy para mambiktima. Kaya mas lalong umigting ang hinala ko na may iba pang mga aswang na naghahasik ng lagim sa probinsya namin bukod kay Ate Cathy. Pero ang hindi ko inaasahan ay higit na mas nakakagulandang pala ang katotohanan. Bakit may naririnig akong ingay dito sa likod bahay? Mag-aalas 11 na ng gabi ah. Dahan-dahan akong nagtungo sa likod bahay dala ang lampara na nagsilbing liwanag ko. Nakarinig po kasi ako ng ingay at alam kong hindi ito aswang, para bang isang tao na may binubuhat na kung ano ang narinig ko. Sir Jupiter, namilog po ang aking mga mata sa aking nakita. Kuya? Diyos ko! Anong ginagawa mo? Faith, bakit gising ka pa? Tsaka bakit yan lumabas? Diyos ko! Bakit may talagang patay, kuya? Huwag ka nang magtanong. Pumasok ka na lang sa bahay. Hindi, kuya. Sagutin mo ang tanong ko. Nanindigan po ako kahit na alam kong magagalit si Kuya sa akin. Kailangan kong malaman ang katotohanan dahil hindi ko maipaliwanag sa isip ko ang dahilan kung bakit may dalang bangkay si Kuya at ipapasok niya sa bodega. May ideya nang nabubuo sa isip ko pero gusto kong makasigurado. Kuya, sumagot ka! Para to kay Cathy. Diyos ko, ikaw bang pumatay sa lalaking yan? Oo, kailangan ko tong gawin. Kung hindi, mamamatay ang nobya ko sa gutom. At hindi ko kaya mangyari yon. Kuya, isa na siyang aswang. Isang alagad ng dilim. Hindi mo kailangan pumatay ng tao para buhayin siya. Hindi mo kasi maintindihan eh. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit handa ka maging kriminal para lang sa nobya mong aswang.
Dito ko na po napagtanto na si Kuya pala ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa lugar namin. Hindi ito kagagawan ng aswang, bagkus ay kagagawan ng isang taong labis na minamahal ang isang aswang. At hindi ko matanggap na ang taong yun ay ang sarili kong kapatid. Hindi siya masamang tao. Hindi niya ginustong mangyari ang lahat ng ito. Kahit na kuya! Ginusto man niya o hindi, isa pa rin siyang aswang ngayon. At hindi nito maaayos ang katotohanan na mapanganib siya. Nasundan kami ni Miranda. Sino si Miranda? Yung babaeng nakita mo sa kakahuyan, nakamukha ni Kaki. Siya si Miranda. Magkakambal sila. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero, anong koneksyon niya sa mga nangyayari ngayon? Mula pagkabata, ay itinakdaan na ng kanilang pamilya na si Kati ang tatanggap ng pagkaaswang ng kanilang ina. Ito ang responsibilidad na ipinataw sa kanya bilang panganay. Pero ayaw niyang maging aswang. Hindi kaya ng konsensya niya na pumatay ng tao at makianib sa itim na kapangyarihan. Hanggang sa nakilala niya ako at nagkaroon siya ng pag-asa na makatakas mula sa madilim niyang kapalaran. Ito ang totoong dahilan kung bakit lumaya siya at sumama dito sa probinsya. At si Miranda ang napilitang maging aswang dahil sa pagtakas ni Ate Cathy? Gano'n na nga. Kaya galit na galit ito sa nobya ko. Si Miranda ang totoong kumuha kay Cathy. Hindi para patayin, kundi para gawin nitong aswang. Sir Jupiter, halos hindi magawang iproseso ng utak ko ang mga narinig ko. Para kasing imposibleng mangyari ang mga ganitong bagay sa totoong buhay. Pero totoong pinagdaanan ko to at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na mapaniwalaan. Hindi ko alam kung ano pang balak na gawin ni Miranda upang makaganti. Hindi ko inasahan na matutuntun niya kami rito. Nag-aalala ako sa mga susunod na mangyayari. Pero sa ngayon, kailangan kong gawin ang lahat na makakaya ko upang iligtas si Cathy. Nangako ako sa kanya na hindi ko siya pababayaan. Si Lolo! Mabilis kaming kumilos at pumasok sa bahay upang tingnan kung ano ang nangyari. At talagang nadurog po ang aking puso sa aming naabutan. Halos hindi ako makakilos sa aming nakita. Diyos ko! Cathy! Nakita ko kung paano nabunutan ng hininga si Lolo Simon habang walang awang kinakain ni Ate Cathy ang kanyang laman loob. Dilat ang mga mata ni Lolo at nakabukas ang bibig. Nanginig ako sa panghihilakbot at napaluhod nang maramdaman ang panghihina ng aking tuhod. Halos walang lumabas na luha sa aking mga mata dahil hindi ko pa magawang paniwalaan ang aking nakita. Si Lolo! Wala na si Lolo! Magulo ang buhok ni Ate Cathy. Matalim ang kanyang mga mata at mahaba ang kanyang mga kuko. Nagmistulang kulay putik naman po ang kanyang balat at kapansin-pansin ang matatalas niyang ngipin. Wala siya sa kanyang sarili at hindi tumigil sa pagkain sa katawan ni Lolo Simon. Hindi namin alam kung paano nakalabas ng kwarto si Ate Cathy. Pero pagkalingon namin sa may bintana ay nakita naming nakatayo doon ang kanyang kakambal. Miranda! Kuya, nandito ang kakambal ni Ate. Hindi kaya siyang nabukas ng pinto upang makalabas si Ate at patayin si Lolo? Malamang ay siya nga ang may pakana ng lahat ng ito. Tinitigan kami ni Miranda at habang ginagawa niya ito ay naramdaman namin ang pagbigat ng aming dibdib. Tumagal din po ito ng ilang segundo pagkatapos ay tumawa siya ng sobrang lakas. Umalingaw-ngaw ang kanyang malademonyong tawa na sumira sa katahimikan ng gabing yon. Pagkatapos nun ay basta lang niya kami tinalikuran at parabang kinain siya ng dilim.
Kasabay ng pagkawala niya ay biglang pagtayo ni Ate Cathy. Saan ka pupunta? Ate Cathy! Basta na lang pong tumakbo si ate na para bang gustong habulin ng kanyang kakambal. Napansin kong gusto sana siyang habulin ni Kuya pero hinawakan ko ng mahigpit ang braso niya upang pigilan siyang umalis. Kuya, huwag ka nang sumunod! Masyado mapanganib! Pero si Cathy! Isa na rin siyang aswang, kuya! Ano mo na mangyari? Kaya niyang lumaban sa kakambal niya. Isa pa, kailangan ko ang tulong mo. Si Lolo! Tama ka! Kumalat sa buong lugar namin ang tungkol sa sinapit ni Lolo Simon. Dahil dito ay lalong umigting ang galit ng mga tao sa mga aswang. Marami kasi ang nagmamahal kay Lolo sa lugar namin dahil nanggagamot siya ng libre. At tunay na nagmamalasakit siya sa mga taong kanyang ginagamot. Pinaglamayan namin si Lolo Simon sa bahay pero marami ang nagtaka kung bakit wala si Kuya. Ayokong magsinungaling sa kanila pero hindi ko rin naman pwedeng sabihin ang totoo. Kaya sinabi ko na lang na hindi ko alam kahit ang totoo ay alam kong hinahanap niya na naman si Ate Cathy. Hanggang sa ilibing si Lolo ay hindi nakadalo si Kuya. Pero kinagabihan ay umuwi na rin siya. Bagsak ang kanyang balikat kaya alam ko na agad na hindi siya nagtagumpay. Hindi mo na naman siya nahanap? Sinuyod ko na ang buong probinsya at pati na rin ang mga karatig bayan. Pero hindi ko pa rin siya nahanap. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Paano kung sumama na siya sa kakambal niya ngayon? At pareho na silang aswang ngayon. Hindi yan gagawin ni Cathy. Hindi niya naman gusto maging aswang. Kaya hindi siya makikianib kay Miranda. Eh paano kung naglaban sila at natalo siya? Paano kung pinatay na siya ng sarili niyang kakambal? Hindi. Imposible. Paano nga kung totoo ang sinasabi ko? At sana nga ito talagang nangyari sa kanya. Sana patay na ang halimo mong nobya. Sana pinatay siya kagaya ng kung paano niya pinatay si Lolo. Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi ko papawain ang sinabi ko dahil yun ang totoo. Kinamumuhi ako babae pinakamamahal mo, kuya. Pinatay niya ang tao nagpalakit nag-aruga sa atin. Dahil sa kanya, wala na si Lolo Simon. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Pwede ba? Huwag mo na siyang depensahan. Masyado ka nagbulag sa pag-ibig eh. Mas inuuna mo pa yung babae niyo kaysa kay Lolo. Kuya, apo ka rin ni Lolo Simon. At nakita rin ng dalawang mga mata mo ang nangyari. Sabay kaming napalingon sa pinto nang marinig ang isang malakas na katok. Tinanong ni Kuya kung sino ito pero walang sumagot. Binalot kami ng kaba dahil alam na namin kung sino ang kumakatok. Kuya, anong gagawin mo? Naalarma ako nang kunin ni Kuya ang buntot ng pagi at naghanda rin siya ng mga asin na nilagay niya sa kanyang bulsa. Kita ko po ang galit sa kanyang mukha. Kuya! Hoy! Huwag mo akong susundan. Diyan ka lang. Naiintindihan mo? Tatapusin ko na to. Pero kuya! Sigurado akong si Miranda ang nasa labas. Ngayong nakuha niya na si Cathy, ay tayo naman ang gusto niyang saktan. Pero hindi siya magtatagumpay. Dahil lalaban ako. Kuya, masyadong delikado! Diyan ka lang! Kuya! Wala na po akong nagawa upang pigilan si Kuya sa kanyang balak. Bakas ang determinasyon sa kanyang mukha nang buksan niya ang pinto. Magandang gabi, Franco. Hindi. Hindi! Diyos ko! Nanlilisik ang mga mata ni Miranda, anyong aswang siya. Kulay putik ang buong katawan, magulo ang buhok at mahahaba ang kuko. Pero ang kumuha ng atensyon namin ay ang kanyang hawak na
ulo ni Cathy. Hayop ka! Sa sobrang galit ni Kuya ay mabilis niyang sinugod si Miranda. Lalatiguhin niya sana ito gamit ang buntot ng pagi pero nagawang makailag ng aswang. Masyado itong mabilis kumilos pero ayaw pa rin magpaawat ni Kuya. Tila mas pinapalakas siya ng kanyang galit. Hayop kang halimaw ka! Pagbabayaran mong ginawa mo! Papatayin kita! Papatayin kita! Patuloy pa rin si Kuya sa pag-atake sa aswang kahit hindi siya nagtatagumpay. Tinatawanan lang siya ni Miranda na naging dahilan upang lalo siyang magalit. Nang mapansin ng aswang na pagod na si Kuya, ay saka naman ito kumilos upang samantalahin ang kahinaan niya. Binitiwan ni Miranda ang hawak na ulo ng kakambal nito. Pagkatapos ay buong lakas nitong sinugod si Kuya. Sir Jupiter, nakita ko kung paano napuno ng sugat ang katawan ni Kuya dahil sa matutulis na kuko ng aswang. Pero hindi naman siya nagpatalo. Kinuha niya ang asin mula sa kanyang bulsa at isinaboy ito kay Miranda. Walang iya ka! Mabilis din akong kumuha ng asin at sunod-sunod na isinaboy ito kay Miranda. Sigaw ito ng sigaw at parang napapaso sa ginagawa ko. Pero sa kabila nun ay nagawa pa rin itong tumayo at mabilis na tumakbo. Bumalik ka rito! Miranda! Hindi ba tayo tapos? Kuya, huwag mo na siyang sundan. Ang dami mong sugat, oh. Hinang-hina ka na rin. Hindi mo siya kakayanin. Dahil po sa mga nangyari ay lalo pang umigting ang determinasyon ni Kuya Franco na hanapin si Miranda. Sa katunayan ay nakianib pa siya sa isang grupo na ang misyon talaga ay maghanap at pumatay ng aswang. Kuya, ilang beses ko nang sinabi sa yung delikado tong ginagawa mo. Kumalas ka na sa grupong yun. Nilalagay mo lang sa kapahamakan ng sarili mo. Hindi pwede. Kailangan ko sila upang makamit ang hustisya. Mas may alam sila kung paano kumilos at mag-isip ang isang aswang. Matagal na panahon nilang pinag-aralan ng bagay na to. Marami rin silang sandata at pangontra sa aswang. Pero kuya, alam naman natin na ilan sa mga miyembro nila ang napatay ng mga aswang sa mga nagdaang taon. Hindi maiiwasan ang bagay na yan, Faith. Isang malaking sugal itong ginagawa namin. At hindi mo kailangang sumugal. Oo, alam ko mahirap para sa iyong tanggapin ang mga nangyari. Pero kuya, nag-aalala ako para sa iyo. Ayoko masaktan ka. Natatakot ako na baka pati ikaw mawala sa akin dahil dito. Hindi mangyayari yan. Mag-iingat ako. Pangako. At sisiguraduhin ko na mapapatay ko ang Miranda na yon. Gabi-gabing umaalis si Kuya upang sumama sa grupo niya. Wala silang pinapalagpas na gabi sa paghahanap ng mga aswang. Palagi akong naiiwang mag-isa sa bahay kaya naman lagi rin akong nababalot ng pangamba. Pero pinalibutan ni Kuya ng mga pangontra sa aswang ng bahay namin. Mahigpit din niyang bilin sa akin na huwag bubuksan ang pinto para sa kahit na sino. Baka raw kasi gamitin ng aswang ang boses ng ibang tao para linlangin ako. May sarili ng susi ng bahay namin si Kuya at hindi niya na kailangang kumatok upang makapasok. Isang gabi ay maagang umuwi si Kuya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Pinahiga ko siya sa papag at naganda ng gamot para sa kanya. Pero habang ginagawa yun ay natigilan kami nang makarinig na naman ng isang malakas na katok. Kuya? Pinagpawisan ako ng malamig dahil sa takot, Sir Jupiter. Napahinto ako sa aking ginagawa at tumingin sa pinto. Sino yan? Wala kaming nakuhang sagot. Mas lalo lang tuloy akong natakot. Hanggang sa may narinig kaming mga kaluskos sa labas ng bahay at pati na rin sa aming bubong. Kuya, mukhang inaatake tayo ng aswang. Kumalma ka lang. Huwag kang matakot.
Bagaman nanghihina ay pinilit ni Kuya ang kanyang sarili na bumangon. Kaagad ko naman siyang inalalayan. Habang tumatagal ay palakas ng palakas ang mga naririnig naming kaluskos sa labas ng bahay. Huminga ako ng malalim at sinubukang pakalmahin ang aking sarili, pero kahit anong gawin ko ay nanghihilakbot pa rin talaga ako. Napalingon ako sa altar at nakita doon ang isang bote ng langis na nakita noon sa mga gamit ni Lolo. Kumukulo ang langis. Aswang nga ang nasa labas. Kuya, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa atin. Ito ng pinakahihintay kong pagkakataon. Ang aswang na mismo ang lumapit sa akin. Magpapatay ko na rin siya. Pero kuya, paano kung ikaw yung mapatay niya? Di hamak na mas malakas siya sa'yo. Hindi niya ako masasaktan dahil mas handa na ako ngayon. Pinagandaan ko talaga ang pagkakataong ito. Pero kuya, may sakit ka. Nangihina ka pa. Mas mabuti kung hindi ka lumabas. Hintayin na lang natin ang umaga at aalis na rin yung aswang na yan. Hindi naman yan makakapasok dito eh. Napapaligiran ng mga pangontra sa aswang ang bahay natin. Hindi ko pwedeng palagpasin ang pagkakataong ito. Kinuha ni Kuya ang buntot ng pagi at mabilis na binuksan ang pinto. Kahit nanghihina ay ramdam ko pa rin ang kanyang determinasyon na maghiganti. Gusto ko siyang pigilan pero alam ko ring wala akong magagawa. Nasaan ka, Miranda? Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Wala siyang nakitang aswang sa labas ng buksan niya ang pinto pero ramdam namin na naroon ang aswang at minamatsagan kami. Mabilis akong kumuha ng asin at nilagay sa bulsa ko. Tahimik rin akong nanalangin na sana'y walang mangyaring masama sa amin. Duwag ka, Miranda! Harapin mo ako! Tapusin na natin to! Kuya! Laking gulat ko na bigla kong naramdaman na may humila sa akin mula sa aking likuran at namilog ang mga mata ko nang makita ang mahahabang kuko ng humablot sa akin. Hinahanap mo ba ako? Miranda! Bitawan mo ang kapatid ko! Oh, akala ko ba matapang ka? Ba't parang umurong ang buntot mo? Tama ka. Tatapusin na natin ang lahat ngayon. Tatapusin ko na rin ang buhay niyong magkapatid. Huwag mo siyang idamay dito! Wala siyang kasalanan sa'yo! Ikaw ang tumulong sa kakambal ko upang takasan ang responsibilidad niya. Isa ka sa dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Kaya wala akong papalagpasin na kahit sino. Damay ang kapatid mo sa paghihiganti ko. Maawa po kayo. Baka wala niyo na ako. Huwag niyo akong saktan. Alam kong hindi siya makikinig sa akin dahil hindi nakakaramdam ng awa ang isang aswang. Pero sinubukan ko pa rin habang palihim na kinakapa ang aking bulsa. Tinatagan ko ang aking sarili dahil alam kong hindi ako pwedeng basta na lang magpadala sa aking takot. Kailangan kong maging matapang kung gusto kong makaligtas. Ilang saglit lang ay nakuha ko na ang asin mula sa aking bulsa at walang ano-ano'y isinaboy ko ito sa aswang. Dahil sa ginawa ko ay nabitiwan ako ng aswang, kinuha ko agad ang pagkakataong ito upang makawala sa kanya. Hinila naman ako ni Kuya palabas ng bahay at sabay kaming tumakbo. Tulong, mga kapitbahay! Gumising kayo! May aswang! Tulungan niyo kami. May aswang sa bahay namin, mga kapitbahay. Saklolo! Dahil sa pagsigaw namin ay nagising ang mga kapitbahay namin. Isa-isa silang lumabas sa kanilang mga kabahayan. Lahat sila ay may dalang mga sandata at pangontra sa aswang. Bumalik kami sa bahay, pero wala na doon si Miranda. Hindi pa nakakalayo yun! Hanapin natin ang aswang! Bilis! Sumugod kaming lahat sa kakahuyan dahil alam naming posibleng doon nagtatago si Miranda. Malakas ang loob ko nung oras na yon dahil marami kaming kasama at alam kong hindi kami basta-bastang masasaktan ni Miranda. Ayun! Naroon ang aswang! Bilisan natin, mga kasama! Hindi nga po kami nagkamali, Sir Jupiter. Natagpuan nga namin sa kakahuyan si Miranda.
Kaagad naman siyang tumakbo nang makita kami, pero mabilis namin siyang hinabol hanggang sa naabutan namin siya. Wala ka nang kawala, Miranda. Napapaligiran ka na namin. Pinatay mo ang lolo ko at pati na ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya ngayon, panahon na para magbayad ka. Mga kasama, patayin natin ang aswang na yan! Hindi na nagatubili pa si Kuya at buong tapang na sinugod si Miranda. Nasaksihan namin ang kanilang sagupaan. Kinabahan ako dahil baka mapuruhan na naman si Kuya. At ito nga mismo ang nangyari. Ilang beses siyang natumba at nasugatan ng matutulis na kuko ng aswang. Duguan at pawisan na si Kuya pero hindi pa rin siya tumitigil. Tinulungan naman siya ng mga kalalakihan at sabay-sabay nilang sinubo ng aswang gamit ang mga sandata nila. Nakita ko kung paano nila pinagtulungan ang aswang hanggang sa tuluyan itong nanghina. Nang masigurong hindi na ito makakalaban pa ay binuhat nila ito para sunugin. Kuya, ang dami mong sugat. Kailangan natin yung gamutin kaagad. Mamaya na. Kailangan ko munang masiguro na mawawala na talaga si Miranda. Sumunod kami sa mga tao hanggang sa huminto sila sa may bukid. May isang kumuha ng lubid at nakita naming itinali nila ang aswang sa isang kahoy. Kumuha naman sila ng sulok na may apoy sa dulo. Susunugin nila si Miranda. Tama lang ang gagawin nila. Dapat lang na masunog ang demonyong yan. Kaya huwag kang makaramdam ng kahit konting awa para sa kanya. Sige! Ituloy niyong pagpatay sa akin. Sa tingin niyo ba natatakot akong mamatay? Hindi! Dahil wala na rin namang kwentang buhay ko. Kahit anong gawin ko, habang buhay na akong nakakulong sa madilim na sumpang to. Kaya mas mabuti pang wakasan niyo na ang buhay ko. Nang sa ganon, ay makawala na rin ako sa sumpang to. Wala na akong pakialam. Nagawa ko ng misyon ko. Naipaghiganti ko ng aking sarili mula sa makasarili kong kakambal. Hayop ka! Hanggang sa huli ay hindi ka pa rin nagsisisi. Kailanman ay hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko sa kanya. Mula pagkabata namin, siya nang mas minahal at mas pinapura ng pamilya namin. Itinuring siya na parang isang prinsesa dahil siyang nakatakdang magmana sa pagiging aswang ng aming ina. At ako, itinuring nila akong basahan. Wala silang pakialam sa akin dahil hindi nila ako mapapakinabangan. Pero sabi ko sa sarili ko, ayos lang. Kaya ko namang tiisin. Aanin ko naman ang pagmamahal nila kung sa huli ay gagawin rin naman nila akong alagad ng dilim. Hindi bali na maitsapwera ako. Napakalupit ni Kathy sa akin. Palagi niyang pinaparamdam sa akin na wala akong kwenta. Ginawa niya akong utusan at itinuring na parang basura. Pero lahat ng ito ay tiniis ko dahil kakambal ko siya. Hanggang sa dumating ka, Franco. Nakipagtanay siya at tinakasan ang kanyang tadhana. Sakto naman na nangihina na noon si inay. At kailangan nang magpahinga. At dahil umalis ng magaling kong kakampal, pinilit ako ng pamilya namin na akuin ang responsibilidad niya. Napilitan akong tanggapin ang pagiging aswang. Kaya isinumpa ko sa aking sarili na gaganti ako. Ako mismo magpapalasap ng impyerno sa kanya! Sir Jupiter, hindi ko na malayang tumulo na pala ang luha ko habang nakikinig sa kwento ni Miranda. Hindi rin pala naging madali ang kanyang pinagdaanan. Bagaman mali pa rin ang kanyang ginawa. Mas naintindihan ko po ang kanyang pinanggalingan. Pero tila walang pakialam ang mga tao sa kanyang sinabi dahil ilang saglit lang nagliyab na si Miranda. Nakita ko kung paano tinupok ng apoy ang kanyang katawan. Tapos na. Wala na siya. Salamat sa tulong ninyo, mga kasama. Sa wakas ay wala na rin ang aswang. Kuya, halika na. Gamutin na natin yung mga sugat mo.
Nanahimik na lang po ako kahit na alam kong hindi naman talaga kasalanan ni Miranda ang lahat. May mga pinatay rin si Ate Cathy at may mga napatay rin ang kuya ko para tulungan ang kanyang nobya. Mula po noon ay hindi na naging kagaya ng dati ang buhay namin. Nahirapan si kuya na tanggapin ang mga nangyari. Ako naman po ay patuloy pa rin nagluksa sa pagkawala ni Lolo. Pagkalipas ng 2 buwan ay bumalik si kuya sa Cebu upang doon ulit magtrabaho. Ibinili naman niya ako sa tiyahin namin na taga-kabilang bayan. Nangako siyang magpapadala ng sustento at hindi ako papabayaan. Pero hindi po ito nangyari, Sir Jupiter. Sa katunayan, hindi na siya nagparamdam sa akin mula noon. Kaya hanggang sa pagtanda ko, dala-dala ko pa rin ang pagkadismaya sa aking kapatid. Sa ngayon po ay nakatira na ako sa Dumaguete City kasama ang aking asawa at 3 mga anak. Simple lang ang buhay namin, pero masaya. At lahat po kami sa aming pamilya ay regular na nakikinig sa inyong mga kwento dito sa Kwentong Takip Silim. Kaya isang malaking karangalan po kung mapipili niyo ang kwentong ito upang isatinig at bigyang buhay. Maraming salamat at naway pagpalain tayong lahat ng may kapal.